Sa video ito, let's answer number 9 at shoutout kay Sir Dominador Maquinto Jr. na kaisa-isang sumagot dito sa number 9 natin. Kasi yung previous na na-upload natin sa itong number 8, sa last part na yon, meron tayong pinakita na number 9 para sana sagutan nyo. Ito ay galing pa rin sa isa sa ating followers na pinipm niya at hindi natin reveal kung kanino galing kasi nga galing siya sa PM at ito ay napakarami. At halos isang reviewer na ito. So dahan-dahanin nating sagutan kasi for sure nakakatulong ito mga to. Anyway, before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Kung saan pwede nyo isend sa akin yung email nyo para isend ko sa inyo yung mga libreng printable na reviewers. Pero pakilagay na rin kung anong gusto nyo, yung sa AFSAT ba or yung sa Civil Service Exam. Otherwise, pwede kayong pumunta dito sa Philippine Civil Service Review for All at iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Punta kayo sa files ng grupong ito. And by the way, para naman sa detalye kung paano nyo ma-download agad-agad yung mga libreng printable na reviewers, yung link nakalagay din sa description ng videong ito. At ito naman yung iba pang mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. And I just hope na isubscribe nyo rin itong Lunalyn Vlog at i-like nyo itong Lunalyn Vlog na FB page natin. Dito, pwede kayong mag-PM dyan. Mas maganda na sa Lunalyn Vlog kayo mag-PM. Makikita nyo rin na kung nababasa ko ba yung mismo mga messages nyo. At matutuwa rin ako kung mismo itong isang YouTube channel natin ay isubscribe nyo. Thank you so much for that. So now, number 9, basahin natin. Condoleezza has a long strip of cloth that is 9, sulat natin, 9 3/4 decimeters long. If she cuts it into 3 equal parts, ano ibig sabihin yan? Division, i-divide down ng 3. How long would each piece be? Doon muna tayo sa kanto style. Itong 3/4 obviously mayroon yang 3 1/4. Itong 9 obviously mayroon yang 3 3. So therefore 3 1/4 ang tamang sagot dito. Now another way, doon tayo sa division of fraction. 9 3/4 divided by 3. Ito ay mixed fractions or mixed numbers. Kailangan nating i-convert muna yan into improper fraction. Ano nga ba yung ibig sabihin ng improper fraction? Yung numerator mas mataas pa kaysa ni denominator. So anyway, convert muna natin. 4 times 9, that is 36. 36 plus 3, this is 39. So therefore, this is 39 over 4. Yung 4, kopyahin mo lang yan siya. In other words, itong 39 over 4 ay pariho lang dito sa 9 3/4. Next, yung division magiging multiplication at reciprocal ni divisor. Ang reciprocal sa 3 ay 1/3. Ulitin natin, lagi ko na sinasabi ito, lahat ng mga whole numbers, meron yang 1 automatic na denominator. Ang reciprocal niyan ay 1/3. So ngayon, pwede na tayong mag-multiply numerator to numerator. This is 39. Denominator to denominator, and this is 12. Now, ilist muna natin yan by finding the greatest common factor. Ang greatest common factor nito ay 3. 39 divided by 3, and this is 13. 12 divided by 3, and this is 4. 13 over 4, and that is 3 1/4.
1/4. Paano yan? Isa-isahin natin. 13 divided by 4. Ilang 4 sa 13? 3. 3 times 4, that is 12. 13 minus 12, and that is 1. Si 3, yan yung whole number. Remainder na 1, yan yung numerator. At kopyahin yung 4 sa denominator. Now, another way pa sa pag-multiply ng mga fractions. Para lang meron kayong idea na pwede naman palang ganyan lang din, ma'am. Itong 39, pwede siyang ma-divide ng 3. 39 divided by 3, and that is 13. So, 13 times 1, pwede ka nang dumiretso dito. Pwede nang hindi mo na ito gawin. So, 13 times 1 equals 13. Tapos, itong si 4, kopyahin na lang. Kasi nawala naman si 13 dyan. So, 13 over 4, and that is 3 and 1/4. Kaya ang sagot dito ay itong letter D. Again, never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, abangan sa next na video itong number 10. Mas maganda ring itry nyo munang sagutan bago nyo mapanood ang detalye nito. I-comment lang sa videong ito para sa next na upload natin ay i-screenshot natin yung sagot niyo. Thank you and God bless.